Part 2 sa immortal sin na manghuhula. Sabi nga nila is ang manghula daw is immortal sin. So although nandyan siya sa Bible. So ito lang din ang explanation ko kasi hindi naman tayo perfecto eh. Ang inaano ko lang talaga kasi maling interpretation kasi minsan. Kasi like mga strangers sa labas, mali din ang interpretation nila about minsan sa pastor, diba? Nasasaktan din tayo pag na mali ang interpretation nila about sa pastor kasi yung iba sabi nila ang mga pastor daw namimira. Although masakit yun, maling interpretation dun. Parang example ko lang yun about sa sitwasyon ko din. Mali kasi interpretation yun talaga. Like din sa example ko na interpretation ng iba mali. Mga pastor sa born again nang namimira lang yan sila. Yun ang interpretation ng iba sa mga walang alam. So ngayon, ginawa ko tong content na ito for depends on me. Dinidepensahan ko lang din ang sarili ko sa maling interpretation nyo. Kasi sabi nga nila is we are not perfect. Hindi tayo lahat perfecto. Either pastor man or ano man, hindi tayo perfecto. Tao lang tayo. Nasa interpretation lang din yan pa how to interpret the situation. Kasi hindi po kasi lahat na merong gifts ang tao is talagang for na siya, for bad luck, for siya, para sa demonyo na siya. Kasi sa dami ng sitwasyon na nangyari sa buhay ko, like nabulag ako ng 2 years, na matay ako ng within mabot din ako ng 1 araw talaga. Siguro mga ilang, kasi ipinasok ako nung sa emergency room, madaling araw pa ako eh. Tapos nung nilabas ako, gabi na. So yung mga panahon na yun, pa yun. Kumbaga nasa kasalukuyan nga akong nag 50-50 noon. Pero na one time talaga daw na dumiretso na daw yung guhit ko, may nagsabi. Pero parang and the minutes bumalik, nagulat sila kasi nawindang gumalaw ang katawan ko. So dumating na rin ako sa puntong ganon. So yung about sa topic sa sitwasyon ko habang naglalakbay patungo doon sa 50-50 kong buhay na kamatayan at buhay, isikwento ko din yun about other content naman. So ngayon, gusto ko lang talagang ipaliwanag. Hindi man ako nag-express ng naramdaman ko doon kasi mahirap po kasi makipag-argue ka ng kasi maubusan ng time tapos nakaka-open ka din. Ako kasi bago kasi ako magsalita, syempre pinag-iisipan at ginagulayan ko rin. Ngayon, nung pag-uwi ko dito sa bahay, sabi ko sa anak ko, na bunso ko kinausap ko, baka pwede ko na tigilan kasi parang sabi nga nila sa ebanghelyo masama nga daw yung manghula ganun. Kasi parang bilong na sa manghuhula eh. Oo nga, manghula nga sabi. Sabi ng anak ko, baka naman depende naman siguro sa paggamit hindi naman masama yung ginagawa mo sa paraan naman ng maayos. Sabi ko din, oo nga pero alam mo na, binihingian ko ng sign kay God. Sabi ko, Lord, kung titigil na ako, bigyan mo ako ng sign na ihinto ko na to. Pero pag hindi ko to ihinto, ibig sabihin may sign ka na ipaparamdam at ipapakita sa akin. Ngayon mismo, Lord, sabi ko. Alam mo, talagang, ora mismo ngayon, yung nagpahula sa akin ng 1 araw, na nangiyak-ngiyak siya sa messenger, ilang araw na yung nag-abang sa akin, hindi siya makahabol, huli-huli sa akin dahil sobrang busy ko. Ang emoji niya, puro iyak. Tapos ninulaan ko nitong nakarang araw lang, lalaki. Ayan, tumawag siya. Yung hinula ko, sabi ko sa kanya, huwag ka mag-alala, natingga ka man ng ilang buwan, na nakikita ko naman makapagtrabaho ka. Pero samahan natin ng prayer para mapapaaga yung trabaho na hinihiling mo. Ngayon, nangyari, tumawag sa akin ngayon, sabi niya, Madam, may trabaho na ako, mag-start na ako tomorrow. So, yun lang naisip ko. Sabi ko, Lord, may binigay kang sign sa akin na hindi ko ihinto to, Lord. Ito yung sign na hindi ko ihinto to. Kasi, masyadong nag-overwhelm yung ko. Bagkus,
nag-overwhelm talaga siya. Tapos, dumaing din ako sa kanya. Sabi ko, mali ba ako? Masama bang ginagawa ko? Na ano din ako, syempre nawindang din ako sa sitwasyon. Pero bago pa man ako magdesisyon na bitawan to, humingi ako ng sign kay God kung hihinto ko ba to. Pero ang sign na binigay niya sa akin, ipagpatuloy ko to. At kung bakit, ang sabi ko, Lord, mismo ngayon, bigyan mo ko ng sign mismong araw na to kung ihinto ko o hindi. Biglang may tumawag sa akin. Yung mismong nakarang araw pa hinulaan ko. Pero ngayon nagpatotoo na agad siya na, Madam, may trabaho na ako. Tama yung sinasabi mo, makapagtrabaho ako at hindi matatagalan kapag sinasamahan ng prayer. Bagamat itong binigay sa akin ni God na vision sa third eye ko, hindi to sa paraan na mali. Alam mo ba naisabi kong hindi to mali at hindi to sa demonyo. Alam mo kung bakit ma-desire ko sa puso ko? Kasi maganda yung attention ko eh. Maganda yung hangarin ko eh. Maganda yung nasa puso ko. Maayos yung ano ko sa tao eh. Depende na lang talaga siguro kung igagamitin sa taong mismong masamang tao. Gagamitin sa masama. Pero hindi eh. Kaya nga sabi ko, hindi pwedeng sasagasaan lahat. Kasi mayroon talagang dineclare si God na para gawin mo yung mission mo na yun. Kasi yun ang binigay sa yung mission. Kung bakit hindi ako basta-basta mamatay-matay kasi may mission nga ako. Ngayon, pinanindigan ko lang yung mission na binigay sa akin ni God. Ngayon, binigyan niya ako ng sign na hindi daw ako titigil kasi mas marami pa akong matutulungan. Ibang tao na nahihirapan. Isipin mo, sa dami ng mga panahon na gusto na isipin mo, magpapakamatay na lang sila na bago ang isip nila kasi inano ko sila, binigyan ko sila ng salita ng Diyos na nakakapag-encourage. Dito, ito rin yung way ko, ito rin yung paraan ko para maimulat ko at masabi ko ang salita ng Panginoon. Hindi man ako nakaka-memorize ng verse ng salita ng Diyos, pero ako yung nag-i-encourage sa kanila para mamulat at makilala si God. Ito yung paraan ko. International po talaga. Meron akong Japan, may USA ako, may China ako, international po ako naghula. So, ibig sabihin, hindi man naabot ng aking mga paa, pero abot naman ng aking mga online, dito sa online. Ito yung paraan ng Diyos para sa akin. Kaya, wag po sana tayong medyo lahat alam. Yung alam mo yung lahat alam eh. Kasi, sa totoo lang, kung mayroon tayong mga ganito, alam mo, pinag-ano ko din to eh. Pinagpipray ko din to eh. Kasi, Lord, kakaiba ako sa marami. Although marami din may mga ganito. Pero pinagpipray ko, ano ba to meron sa akin, Lord? Kaya hindi po sana i-declare na masama lahat na merong ganito. Kasi meron talagang itinutuka si God na regalo na binigay para dyan siya nakatuka. Oo, kasi isipin mo ha, international, marami na akong natulungan. Tapos hihinto pa ba ako? Nakakapanghinayang kung ihinto ko yun. Kagaya ng mission nyo, di ba? Ang mission nyo magpastor, mission nyo mission ko din to. Pero kanya-kanya respeto kasi ang mga tao, kung masama ang tingin sa inyo, masama din ang sasabihin sa inyo eh. Ganun lang yun. Oo. Kailangan din, meron din bang wag sagasaan lahat. Kasi, kaya nga may angel of God eh. Ang angel ng Panginoon, hindi lang nandun sa langit, may anghel ang Panginoon dito sa lupa. Kaya yun, may mga katangian at mayroong kakayahan. Kasi, kung gumamit ka sa paraan na matino, bilong ka sa angel of God. Pero kung gumamit ka ng kasamaan, you're belong the angel of devil. Ganun lang yun eh. Sabi nga nila, ang demonyo nasa lupa na. So, ang anghel ng Panginoon nasa lupa na. So, kaya meron ding kakayahan ng isang tao na ginagamit sa kabutihan. Malay mo, it's a part of angel of God. Diba? Kaya, di natin pwedeng i-underestimate ang kakayahan ng tao.
Kasi kung i-underestimate natin ang kakayahan ng tao, lahat mayroon